majesty. In your wings, so Lord, I find my comfort. Keep me, Lord, and stay. Hear me now, I pray. In my darkest hour, strengthen me. You took away the blindness, now I see. In your sanctuaries where I wanna be. Take my hand and walk with me. All I want is to see you face to face. In your presence, sheltered by your grace. I can't stop praising, loving you just keeps me. All I want is to feel your warm embrace. In your loving arms I know I'll be safe. I can't stop praising, loving you just keeps me going. Yes, Lord. Every song I sing proclaims your glory. Every prayer that take reflects your majesty. In your wings, so Lord, I find my comfort. Keep me, Lord, and stay. Hear me now, I pray. In my darkest hour, you strengthen me. You took away the blindness, now I see. In your sanctuaries where I wanna be. Take my hand and walk with me. All I want is to see you face to face. In your presence, sheltered by your grace. I can't stop praising, loving you just keeps me. All I want is to feel your warm embrace. In your loving arms I know I'll be safe. I can't stop praising, loving you just keeps me. All I want is to see you face to face. In your presence, sheltered by your grace. I can't stop praising, loving you just keeps me. All I want is to feel your warm embrace. In your loving arms I know I'll be safe. I can't stop praising, loving you just keeps me going. Oh yes, just keeps me going. Hallelujah, just keeps me going. Everybody has a song to sing. Everybody has a melody on the tip of their tongue, waiting there to be sung. Everybody has a dance to dance. There may never be a second chance to take the stage before the music fades. Yeah, yeah. What we have, no matter how great or small, we offer it to you, and you hear it all. And voice reaching toward heaven, one voice, like choir singing to you from the heart in spirit and truth. One God, one faith, one joy, though we take a million different roads, lead us back to one eternal hope. Keeps us strong, carries us on.
sweet Savior is He. So full of love and compassion, so filled with purity. Oh, what a good, good Lord we have. Oh, what a sweet, kind Savior to me. My heart is filled with humility, and I'm free and need to sing of His love. I will rejoice, I will rejoice, I will rejoice, for I made my choice to rejoice in the Lord. I will rejoice, I will rejoice, I will rejoice, for I made my choice to rejoice in the Lord. Oh, what a good, good Lord we have. Oh, what a sweet, sweet Savior is He. So full of love and compassion, and so filled with purity. Oh, what a good, good Lord we have. Oh, what a sweet, kind Savior to me. My heart is filled with humility, and I'm free and need to sing of His love. I will rejoice, I will rejoice, I will rejoice, for I made my choice to rejoice in the Lord. I will rejoice, I will rejoice, I will rejoice, for I made my choice to rejoice in the Lord. I will rejoice, for I made my choice to rejoice in the Lord. Praise the Lord sa pumapagpalang gabi sa inyo pong lahat. On behalf of our beloved Bishop Louie and Pastor Norma, maraming salamat for this wonderful opportunity na makatayo po sa harapan po ninyo. At higit sa lahat, salamat po sa ating Panginoon for allowing me to stand before you. So ngayon pong gabi, may panibago na naman po tayong pag-aaralan. But before we proceed, mga kapatid, like we usually do, tayo po muna humingi ng gabay sa ating pong Panginoon. Yuko natin ang ating mga ulo, pikit po natin ang ating pong mga mata, at tayo po muna ay manalangin. Lord, we thank you so much, Panginoon, for this wonderful night na binigay niyo po sa amin na muli makapag-aral ang mga salita mo. Patuloy, O Diyos, humingi sa iyo ng hawat habag, Panginoon. Linisin mo aming mga puso't isipan at gawin niyo po kaming karapat-dapat sa dakilang gawain na ito. Hayaan mo, Panginoon, that you feed us with your wisdom, your knowledge, and your understanding, Panginoon, na maintindihan namin ang lahat ng sasabihin mo, at hayaan mo yung spirit of conviction mo ang dumaloy sa bawat isa po sa amin, Panginoon. Patuloy, O Diyos, dalangin namin yung mga kapatid namin na pauwi pa lang galing ng trabaho. Hayaan niyo po sila umabot po sa kanilang tahanan at hayaan mo, Panginoon, na makaabot po sila sa aming pag-aaral. Patuloy, O Diyos, basbasa mo ang bawat isa po sa amin magmula umpisa hanggang sa matapos itong gawain ito. Maraming salamat. All these things we ask in Jesus' name. Amen. So praise God, last week we have finished talking about a clock without hands. Pero ngayong gabing po ito ay binigyan na naman po tayo ng Diyos ng panibago pong pag-aaralan. And it is entitled, Beware of Hypothermia. Now in Matthew chapter 24 verses 12 to 13, and because lawlessness will abound, the love of many will grow cold. Ulitin ko, the love of many will grow cold. But he who endures to the end shall be saved. So brothers and sisters, before we discuss about faith, I just want you to know na isa po sa matinding kumakalat sa mundo ay yung pong mga epidemic na nararanasan po ng mga tao all over the world. At pag sinabi po nating epidemic, ito po'y klase ng mga sakit na kumakalat po, katulad po ng flu, dengue, andyan yung cholera, even yung SARS at yung pong COVID-19 noong nakaraan. Pero bukod dito, mga kapatid, meron pa rin pong isang matinding epidemic na kumakalat sa mundo. That is why ang sabi po sa 2 Timothy chapter 3 verses 1 to 4, allow me to read it to you. But know this,
that in the last days, ulitin ko, that in the last days, perilous times will come. Ulitin ko, sabi po ng talata, perilous times will come. For men will be lovers of themselves, lovers of money, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, unloving, unforgiving, slanderers, without self-control, brutal, despisers of good, traitors, headstrong, haughty, lovers of pleasure rather than lovers of God. So dito po ay malinaw na sinabi po ng talata kanina, perilous, or sa Tagalog po ay mapanganib. Now ang tanong, bakit po sinabing mapanganib? That is the question. Naniniwala po ko that it is because of the epidemic na kalat po sa buong mundo. Dahil ito po'y naging pandemic na. Pero iba-iba nga lang po na klase. Ano-ano po yan? In 2 Timothy chapter 3 verse 2, first, ang sabi po dito, men will be lovers of themselves. So yan po ay isa sa maituturing po natin na epidemic, na naging pandemic. Dahil napakarami pong tao ang nagmamahal po sa kanila pong mga sarili. Pero wala po silang pakialam sa iba, or they do not care about other people. Katulad po ng mga drug lords. They don't care about others. Ang importante po sa kanila ay kumita po sila ng pera. Kahit magkanda wasak-wasak, magkanda sira-sira na po ang buhay ng mga taong gumagamit po ng mga illegal na drugs, they don't care. Why? Because they love, or they only love themselves. Second, yung pong lovers of money, yung mga boasters, yung mga proud, at yung pong mga blasphemers. Brothers and sisters, I just want you to know na madami pong tao, ang gusto naman po ay pera, of course. Na pera na lang po, palagi, na naging epidemic. Gayun din po yung kayabangan po ng mga tao ay parang epidemic na naging pandemic din po. Dahil kalat na po sa buong mundo ang mga tao mayayabang. At hindi lang po yan, pati po yung mga blasphemers ay kalat na din po. Kung paano po nila, or ganun na lang po nila babuyin ang Biblia. Pati ang ating Panginoon ay ganun na lang po nila babuyin or salaulain. Thirdly, disobedient to parents. How many billions of young people, brothers and sisters, in all over the world, ang lapastangan po sa magulang po nila. Most likely ay hindi na po natin mabilang sa sobrang dami. Pang-apat, what about the unthankful people? Ibig sabihin yung mga tao na hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Na para din pong epidemic yan na naging pandemic na. How many people are unthankful? Kilala at hindi po natin kilala. Panglima, yung mga unholy, unloving, unforgiving, slanderer, without self-control, brutal, despisers of good, traitors, headstrong, haughty, lovers of pleasure rather than lovers of God. So, ibig sabihin, mga kapatid, ganyan po kasama ang karakter ng mga tao sa panahon po natin ngayon. Na para pong epidemic na naging pandemic dahil kalat na po sa buong mundo. Now, let's go to the second epidemic, and it is found in Matthew chapter 24 verse 7. Ang sabi po rito, for nation will rise against nation, and kingdom against kingdom, and there will be famines, pestilences, and earthquakes in various places. First, for your information, yung pong kingdom against kingdom, or yung pong mga war na tinatawag, na nakaamba po na maging epidemic po sa atin, na maaari maging pandemic din. Bakit ko po sinabi? Dahil sa dami po ng gera na nangyayari sa panahon po natin, kabi-kabila. Pangalawa, gayon din po yung socio-economic crisis na nagdudulot po ng financial difficulties sa mga tao sa buong mundo po ito, mga kapatid. Na para din pong epidemic na naging pandemic na. Dahil marami po ang nagsasuffer or nahihirapan ngayon dahil sa financial difficulties sa buong mundo po ito. Thirdly, what about yung po mga earthquakes? Yung mga natural disasters, katulad ng mga super typhoons, yung mga tornadoes, yung mga tsunamis, yung kailan lang ng mga lindol dito sa kabi-kabilang mga bansa, na para din pong epidemic na naging pandemic na. At kalat na po sa iba't ibang parte ng mundo.
Magugulat ka na lang, mamaya-maya lilindol sa ganitong lugar. Mamaya lilindol sa ganitong lugar. Mamaya meron tsunami sa ganitong lugar. Or may tornado. Or may super typhoon. However, naniniwala po ako that there is another hazardous epidemic that is victimizing many Christians nowadays, which I believe, mga kapatid, is more than Ebola virus. Mas matindi po ito sa Ebola virus or yung pong foot and mouth disease or even deadlier than COVID-19 na nangyari po sa atin. So, ibig sabihin, it is more hazardous, it is more deadlier than any literal disease or epidemic. Why? Because it has a quick and short and deadly blow. Ganun po siya. And I just want you to know na ang epidemic na ito ay worldwide po ang sakop. At majority po ng victims po nito ay mga Kristiyano. At wala pong pinipili po yan. Whether you are a pastor, you are a preacher, you are a teacher, you are a worker, you are a music minister, missionary, or evangelist ka, or ordinary member. Wala pong pinipili. Pwede kang maging biktima po nito. Kaya lang po ang tanong, ano po itong spiritual epidemic na ito? Ang sabi po sa Matthew chapter 24 verse 12, and because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. Ulitin ko, the love of many shall wax cold. For your information, pwede po nating ituring na epidemic or pandemic po ang panlalimig. Bakit ko po sinabi? Because in 2 Timothy chapter 2 verse 17 sa NLT translation, this kind of talk spreads like cancer. Ulitin ko, this kind of talk spreads like cancer. Kumakalat daw ng parang cancer, as in the case of Hymenaeus and Philetus. So, ibig sabihin, yung pong teaching is a type of cancer na kumakalat daw po. Yung ganun pong klaseng katuruan, kumakalat po siya. While, kung titignan po natin sa ESV translation ng 2 Timothy chapter 2 verse 17, basahin po natin. And their talk will spread like gangrene. Among them are Hymenaeus and Philetus. So ito daw po'y para po daw pong mga gangrene. Ibig sabihin para pong namamatay. Yung mga cells mo, yung laman mo, nauubusan ng dugo, nawawalan ng dugo. That spreads po. Ito pong katuruan po nila Hymenaeus. So meaning, yung pong mga katuruan po nila ay itinuturing po ni Apostle Paul na cancer or gangrene or sore sa ibang po translation na dahil po ito po'y kumakalat. Kaya ito po mga binanggit ko po sa inyo ay pwede rin po nating iturin na epidemic. Dahil ito po'y kumakalat din po sa Christian world, sa buong mundo. Take note mga kapatid. Imagine mga kapatid, si Jesus Christ na po mismo nagsabi, not some, but many. Ang sabi ng Panginoon, many ang manlalamig sa pananampalataya. So in other words, in the last days, hypothermia will spread all over the world. Kakalat at lalagana po. At ang dadapuan po nito ay yung po mga mananampalataya at pati po yung mga naglilingkod po sa Diyos. Kasama po yan. Because in the last days, Christians will wax cold in their faith. Manlalamig po, sinabi ng Biblia. At alam niyo po ba, pag malamig ka na, ang mangyayari sa'yo ay mawawalan ka na ng gana. Mawawala na yung excitement mo. Pati yung kagalakan mo sa pananampalataya. Now, what are the symptoms of this kind of epidemic? First, ang sabi po sa Matthew chapter 26 verse 58, but Peter followed him at a distance. Ulitin ko, but Peter followed him at a distance. Sumunod si Pedro sa kanya, pero nakadistansya to the high priest's courtyard. And he went in and sat with the servants to see the end. Ang sabi ng talata, ulitin ko po, Peter followed Jesus at a distance. For your information, ladies and gentlemen, brothers and sisters, this is one of the worst epidemics in the Christian world. Bakit ko po sinabi? Yung pong following Jesus Christ at a distance. Yes, sumusunod ka nga kay Kristo, pero nakadistansya ka or may distansya ka. Now, ang tanong, distance in what?
Unang-una, distance in prayer. How many people gets tired of praying? Or tinatamad na po sa prayer? Or halos wala na pong oras manalangin? Or kung mag-pray, baka during meals na lang. Tuwing kakain na lang. Pero sa ibang pagkakataon, hindi na nananalangin. Pangalawa, distance in fasting. Mga kapatid, how many people nowadays ayaw at wala na pong gana pag magpa-fast? Samantalang dati pag nagpapa-announce na natataranta pa ang tao, inaalam pa kaagad ko nung schedule, kailan na schedule. Pero ang iba, pagdating po sa buffet, sa sangyup, game na game. Samantalang dati, kahit 7 days, sige lang, go lang. 3 days, go lang. Pero ngayon, minsan, isang araw na lang, wala na yung excitement. Tinatamad na. Ano pa? Distance in the ministry. Brothers and sisters, how many people wala na pong gana sa ministry? Dati, excited. Pero kinalaunan, tinatamad ka na. Dati, hindi ka nalilate. Pero ngayon, parati ka na late. And worse is, kung minsan hindi ka na nga nakaka-attend ng ministry. Hindi ka na nakaka-posting, for example. Ano pa? Distance in listening to the Word of God. Brothers and sisters, how many people are listening to the Word of God pero wala po doon ang puso? Ang iba, ang laman ng isip ay gusto nang matapos kaagad kasi meron pang lakad ang pamilya. Ano pa? Distance in giving. How many people kung magbigay, kung ano na lang po yung sobra, kung ano na lang po yung tira, or yung po tinatawag na variables, or barya na lang po. Samantalang back then, all out ka. Kahit wala ka na nga maibigay, nagbibigay ka pa rin. What else? Distance in attending church services and activities. Brothers and sisters, how many people do not attend anymore ng ating po mga Sunday services? GBS, online seminars, 1FC, samantalang dati kulang na lang lahat atinan mo. Lahat puntahan mo. Lastly, distance in reading and meditating on God's Word. Mga kapatid, how many people does not read the Bible anymore? Samantalang dati kahit isang buong libro, kahit ilang chapters pa yan, nababasa mo sa isang araw, baka minsan wala pang isang araw, baka kalahating araw pa lang tapos mo na. Pero ngayon, ni isang chapter, hindi ka makapagbasa or isang verse. So in other words, these are clear examples of following Jesus Christ at a distance, which are considered symptoms of the epidemic of hypothermia. Now, let's proceed with the danger of this epidemic. Mga kapatid, kung minsan ito pong epidemic na ito ay asymptomatic. Ibig sabihin, wala pong kahit anong simptomas or hindi halata po yung mga simptomas kasi nga po, uma-attend din po sila, nagsa-Sunday service pa po yan, nag-GBS pa din, yung mga gawain, nagpa-fasting pa yan. Pero magugulat ka na lang po, one of these days, bigla na lang po hindi a-attend. Pagkatapos, kapag pina-follow up mo, ay marami pong dahilan. At ang mabigat, yung iba ayaw na po magpa-follow up. And to make matters worse, ay pagtataguan ka pa. Magtatago sa'yo. Pagkatatawag ka, magchat-chat ka, hindi ka na sasagutin or sinisinzone ka na lang o hindi na nga tinitignan. Ayaw na sumagot. At ang pinakamatindi mga kapatid, lumipat na po pala sa ibang church na mali po ang doktrina. Yun po ang mabigat. Brothers and sisters, beware. Because ito pong epidemic na ito of hypothermia is very contagious. Or nakakahawa po yan. Bakit ko po sinabi? In 1 Corinthians chapter 15 verse 33, do not be deceived. Evil company corrupts good habits. Ulitin ko, evil company corrupts good habits. Mga kapatid, even though ito po'y pinatutungkol sa evil person, pero ito din po ay applicable din dun po sa mga mananampalataya na meron pong mga simptomas. That is why we need to be careful sa ating pong pagpa-follow up. Bakit? Dahil sinabi po ni Apostle Paul in Galatians chapter 6 verse 1, brethren, if a man is overtaken in any trespass, you who are spiritual,
kayo ng mga spiritual na tao, restore such a one in a spirit of gentleness. Ulitin ko, restore such a one in a spirit of gentleness, considering yourself lest you also be tempted. So dito po sinabi po ni Apostle Paul na i-restore daw po with gentleness. Pero you still have to consider yourself lest you also be tempted. Ibig sabihin, ingatan mo rin yung sarili mo. Dahil baka pati ikaw ay mahulog or madala ka rin. Bakit? Contagious po ang epidemic ng panlalamig. Kaya ingat po tayo. Pwede ka pong mahawa dyan. Now, what are the causes of this epidemic? Una-una, yung pong worldly appetite. In 1 John chapter 2, verses 15 to 16. Do not love the world or the things in the world. Ulitin ko, do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. So, ibig sabihin, yung pong appetite on material things instead of spiritual matters. Ang iba po, although hindi ko naman po masisi, dahil sa hirap po ng buhay ngayon, napipilitan pong kumayod po ng husto, na hindi po nila alam, slowly and slowly, they will lose their appetite on spiritual matters and would rather settle sa worldly appetite or worldly matters. Kasi po, dyan po tayo nakafocus eh. Which should not be the case. Dapat po sa spiritual pa rin po tayo nakafocus, nakatutok, para hindi po mawala yung hunger, yung appetite po natin sa spiritual na mga bagay. Yung pong no self-discipline, pangalawa. In 1 Corinthians chapter 9, verse 27. But I discipline my body. Ulitin ko, ang sabi ni Pablo, I discipline my body and bring it into subjection, lest when I have preached to others, I myself should become disqualified. Imagine, dinidisiplina po niya yung katawan niya sa lahat. Ulitin ko, sa lahat ng uri or klase ng kasalanan. Ganon po siya katindi. Dinidisiplina po niya. Brothers and sisters, I remember si Joseph po. Tinukso po siya ng asawa ni Potiphar. Pero ano po ginawa niya? Hindi po siya nagpatukso. But rather, tumakbo or tinakbuhan niya po yung tukso. Nilayuan niya po yung tukso. Why? Dinidisiplina niya po yung katawan niya na dapat ganyan din po tayo. Huwag po tayo magpadala sa tukso, but rather disiplinahin po natin yung mga katawan po natin para sa kahit anong uri ng kasalanan ay hindi po tayo madadala. Pangatlo, the poison of bitterness. In Acts chapter 8, verse 23. For I see that you are poisoned by bitterness. Ulitin ko, I see that you are poisoned by bitterness and bound by iniquity. Brothers and sisters, dito po sa chapter na ito, sa chapter 8 po, when ito po si Simon the sorcerer saw that through the laying of the apostles' hands, the Holy Spirit was given. Binigay po yung Holy Spirit dahil pinandungan po nila ng kamay. So anong ginawa ni Simon the sorcerer? He offered them money. Nag-offer siya, nababayaran sila. Sabi niya, give me this power also, that anyone whom I lay my hands may receive the Holy Spirit. Pero ano sabi ni Pedro? Your money shall perish with you. Yun ang sabi ni Pedro. So, ibig sabihin, tinukso niya po sa pamamagitan ng pera sila Peter. Ngunit hindi po sila nagpadala, hindi po sila nagpatukso. Pero ang tanong, bakit ganun po si Simon the sorcerer? Because Peter saw that he was poisoned by bitterness. Ayun. Nilason po siya ng bitterness niya, si Simon the sorcerer. Ibig sabihin, dahil po sa bitterness, ay ganun po ang naging mentality ni Simon. Akala niya lahat ay mabibili niya sa pamamagitan po ng pera. However, the question is, how are we going to avoid this epidemic of hypothermia ngayon, mga kapatid? So mga kapatid, sa world po, ang solusyon po is through vaccination. Magpapavaksin po tayo.
But for your information, sa epidemic ng mga Kristiyano, ay yan din po ang solusyon. Yung pong vaccine din. Kaya lang, what kind of vaccines? Yan ang tanong. First, the vaccination in listening by the Word of God. Brothers and sisters, siguraduhin po natin yan, yung tenga po natin, bago makinig ay vaccinated po. Kaya lang po ang tanong sa paano pong paraan. In Matthew chapter 7 verses 24 to 25. Therefore, whoever hears these sayings of mine, sino man ang makarinig na sinasabi ko nito, and does them, ulitin ko, and does them, at ginawa nila, I will liken him to a wise man who built his house on the rock. Verse 25, and the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat on that house. And it did not fall, hindi po bumagsak yung bahay, for it was founded on the rock. Ang sabi po ng talata sa verse 24 po, whoever hears to these sayings of mine, sino daw makarinig ng mga sinasabi kong ito? And does them, ginawa nila. Ibig sabihin, yung pong makikinig at isinasagawa yung sinasabi ng Lord. Meaning, yung pong pakikinig po na salita ng Diyos ng malalim or yung pong taimtim. At ano po ang resulta pag nakikinig po tayo ng taimtim? In Acts chapter 14 verses 8 to 10. And in Lystra, a certain man without strength, wala pong lakas, in his feet was sitting. Wala po siyang lakas, nakaupo po siya. A cripple, so lumpo, from his mother's womb. So take note, cripple from his mother's womb. Simula pa nung nasa tiyan na siya na nanay niya, lumpo na siya. Who had never walked, hindi pa nakakalakad. This man heard Paul speaking. Nakita niya or napakinggan niya ngayon si Pablo nagsasalita. Ito si Pablo, Paul, observing him intently and seeing that he had faith to be healed. Ulitin ko, saying that he had faith to be healed. Nakita ni Pablo na meron siyang pananampalataya para gumaling. Said with a loud voice, stand up, straight on your feet. And he leaped and walked. Kung mapapansin po ninyo, yung una nakikinig ng taimtim at isinasagawa. Ngayon naman, ang sabi, nagkaroon or nagbunga ng pananampalataya. Bakit? Kasi po nakinig po ng taimtim, kaya po nagbunga ng pananampalataya. Kaya po maituturing po natin itong vaccinated ears. Dahil kung makinig po siya, ay wala po siyang iniintinding distraction, wala po siyang ipakialam. Kumbaga sa literal na vaccinated na tao, na immune na po ito. Hindi na po tinatabla ng virus or ng virus of destruction. At gayon din po sa 2 Timothy chapter 4 verse 3. For the time will come when they will not endure sound doctrine. Darating ang panahon, hindi na sila makikinig ng sound ng tamang doktrina, but according to their own desire. Doon na lang po sa kagustuhan nila. Because they have itching ears. They will heap up for themselves teachers. Kukuha na lang sila ng mga teachers. So what I meant about vaccinated ears, ladies and gentlemen, brothers and sisters, is yung pong hindi ka natatangay ng mga maling turo or yung mga maling aral. Yung mga turong masasarap lang po yung pinakikinggan ng tenga. Ibig sabihin, hindi po siya tinatablan ng mga ganyan. Dahil ang focus po niya ng kanya pong pakikinig ay nasa totoong doktrina. At kung papaano po mabago yung kanya pong buhay para maging katulad po siya ng ating Panginoong Hesukristo. Second, yung pong vaccination through giving. In 2 Corinthians chapter 8 verses 1 to 4. Moreover, brethren, we make known to you the grace of God bestowed on the churches of Macedonia, that in a great trial of affliction, take note, ang sabi ng talata, in a great trial of affliction, matindi po yung pinagdadaanan nila, the abundance of their joy and their deep poverty, yung matindi nilang kahirapan, abounded in the riches of their liberality. For I bear witness that according to their ability, yes, and beyond their ability, they were freely willing. Willing sila, imploring us with much urgency that we would receive the gift and the fellowship of the ministering to the saints.
So dito po mga kapatid, maituturing po natin na parang vaccinated po ang kanilang pagbibigay. Imagine, sa kabila ng kanilang sobra or matinding kahirapan, ay nagpipilit pa rin po silang magbigay sa iglesia. Pinipilit po rin nilang magbigay sa iglesia para makatulong po sa kanilang mga kapwa Kristiyano. Could you imagine that? Hirap na. Talagang kumbaga sa naghihikahos. Pero sige, bigay pa rin. Nagpupumilit pa magbigay. Ibig sabihin parang hindi po sila tinatablan ng kanilang kahirapan. At hindi lang po yan. The third one, vaccination through prayer. Ano po ibig sabihin? Brothers and sisters, alam po natin na kapag binaksin po tayo, di ba, ini-inject po sa atin, sa katawan po natin yan eh. Tapos tumatagos po sa mga laman po natin, lalo na po yung karayom. Ganon din po ang vaccinated na prayer. Ito po'y nararamdaman mo na tumatagos sa sarili mong kaluluwa at spirito dahil sa lalim ng iyong panalangin. Kaya po, sabi po sa Psalms 143 verse 1, si David po, nanalangin po siya, Lord, hear my prayer. Listen to my cry for mercy. In your faithfulness and righteousness, come to my relief. Ganon po siya manalangin. Talaga malalim po yung panalangin po ni David. Humihingi pa siya ng habag. Humiiyak siya sa ating Panginoon. Ibig sabihin, malalim po yung prayer niya. Not only that, ang sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 26 verse 41, watch and pray. Ulitin ko, watch and pray, lest you enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Ang sabi, watch and pray. Maging mapagbantay at manalangin daw. Meaning to say, para ka vaccinated laban sa temptation. Hindi ka na tinatablan ng kahit anong klase ng tukso, na kahit anong klase ng temptation. Basta nananalangin ka. Not only that, in Philippians chapter 4 verse 6, be anxious for nothing. Ulitin ko, be anxious for nothing. But in everything by prayer. Ulitin ko, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known to God. Ang sabi ng talata, do not be anxious. Huwag ka daw mag-worry. Huwag ka daw magkaroon ng anxiety. Huwag ka daw mag-alala sa madalit sabi. Ibig sabihin, para kang vaccinated laban sa mga problema sa buhay. Ano man ang dumarating sa'yo, mapa-finances man yan, mapa-physical man yan, vaccinated ka or hindi ka tinatablan, hindi mo iniinda. O kaya sinasabi ng Bible, huwag kang mag-alala. Hindi mo iniinda kahit na napakabigat na ng pinagdadaanan mo. That is because of prayer. If we remember Daniel, brothers and sisters, in Daniel chapter 6, just imagine, nagbigay na po ng babala ang hari na wag mananalangin ang mga tao sa ilalim niya. Na sa loob po ng 30 days. Otherwise, ipapakain po sa leon. Pero ano po nangyari? Si Daniel po parang wala pong narinig. Hindi po pinasok ng takot o hindi po natakot. But rather, sinalungat pa yung utos ng hari. Sinalungat pa niya. Through prayer, nag-pray pa rin po siya. At yun po yung nagsilbing vaccine po sa kanya kahit nung tinapon po siya sa leon o sa lions den. Ganyan po katindi ang vaccine through prayer. Dahil sa ganyan pong klase ng panalangin ay dyan po madarama ang presensya ng ating Panginoon na mag-aalis po ng iyong takot at alalahanin sa buhay. And most of all, even in Luke chapter 21 verse 36, watch therefore and pray always. Ulit ko, and pray always, that you may be counted worthy to escape all these things that will come to pass, and to stand before the Son of Man. Ang sabi ng talata, watch therefore and pray always. Parati daw tayo mag-pray, parati daw tayo manalangin, hindi lang tuwing kakain, but rather pray always, all the time, every time. When you have that chance, you have to pray para makatakas daw tayo or makasama tayo sa rapture day. Ibig sabihin, dyan po natin makikita kung gaano po katindi yung vaccination through prayer na ginawang criteria po ng Lord para makasama ka sa rapture day.
Pang-apat na vaccine. Ang pinaka-importante po sa lahat, the vaccination through the Holy Spirit. In Ephesians chapter 5 verse 18. And do not be drunk with wine, in which is dissipation, but be filled with the Spirit. Ulitin ko, but be filled with the Spirit. Ang sabi, be filled with the Holy Spirit. Why? Brothers and sisters, I just want you to know na ang kapuspusan po ng Holy Spirit ay tumatagos po sa ating pong inner man. At yun po ang nagbibigay po sa atin ng apoy sa mga Kristiyano para hindi po malamig sa pananampalataya. Pag ikaw ay puspos or filled ka ng Holy Spirit. Dahil ang Holy Spirit po is God Himself. Because in Hebrews chapter 12 verse 29, for our God is a consuming fire. Ibig sabihin, that is the fire of the Holy Ghost. Kaya siguraduhin po natin na pirmi po tayong puno. At hindi lang po basta puno, but rather puspos po tayo ng Holy Spirit in order to avoid the epidemic of hypothermia or hindi katablan niyang hypothermia na yan. In other words, we must be on fire para po sa Diyos. Always remember, ang hypothermia po is deadly. It is very deadly. If you are familiar with the story of the Titanic ship, imagine out of 2,240 passengers, all kasama yung mga crew, ito pong ill-fated na ship na ito, only 706 people survived. Bakit? Many died from drowning, others sank with the ship, and still many others died from extreme coldness. And that is what we call hypothermia. At ganyan po katindi ang panlalamig sa pananampalataya. Kaya ngayon po mga kapatid, mapalad po tayo dahil muli po tayong pinaalalahanan po ng Diyos. Do not forget and always remember to beware of the epidemic of the spiritual hypothermia. Now, meanwhile, brothers and sisters, to all our first-time viewers, ayun po narinig po natin kung gaano po kadelikado ang hypothermia. Pero naniniwala po ako, pag tayo po'y puspos at puno po tayo ng Holy Spirit, ay hindi po tayo basta-basta mahahawaan po nito. Kaya lang, ang tanong sa paano pong paraan tayo po'y mapupuspos. That is by accepting Jesus in your life. And by believing in His gospel for you to be saved. Pag sinabi po nating salvation in Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Malinaw po na sinabi ng talata that we are saved by grace through faith. Kaya alam po ang tanong, saan po tayo mananampalataya at maniniwala? That is the question. It is found in 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. Moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preached to you, which also you received and in which you stand, by which also you are saved. Uulitin ko, malinaw po na sinabi ng talata, by which also you are saved. If you hold fast that word which I preached to you, unless you believed in vain. For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures. So sa madalit sabi, we need to believe in the gospel of Jesus Christ. Yung pong death of Christ, yung burial of Jesus Christ, at yung pong resurrection of Jesus Christ. So tatlo po yan, yung death, burial, and resurrection of Jesus Christ ay kailangan po natin paniwalaan at sampalatayanan. Kaya lang po ang tanong, is believing enough? Pag tayo po ba'y naniwala, tayo po'y nananampalataya, wala na po tayong gagawin, tutundok na po tayo dun, or hihinto na po tayo dun. Alam niyo po, ang sabi po sa 1 Peter chapter 4 verse 17, for the time has come for judgment to begin at the house of God. And if it begins with us first, what will be the end of those who do not obey the gospel of God? Ano daw ang katatapusan? Ano daw ang dulo doon sa hindi sumunod sa gospel ng ating Panginoon? Sa madalit sabi, the gospel of Christ must be obeyed. Pag tayo naniwala, tayo nanampalataya, kailangan lakipan po natin pagsunod. Hindi po tayo matatapos sa pananampalataya at paniniwala lang. But rather, we need to obey the gospel of Christ. Kaya po, the question is, how will you obey? It is found in the book of Acts chapter 2 verse 38. Ang sabi rito, then Peter said to them, repent, and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ. Ulitin ko,
And let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ. Hindi po sa kung kaninong pangalan, kundi be baptized sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo for the remission of sins. And you shall receive the gift of the Holy Spirit. Now, first is repentance. Tayo po'y magsisisi po ng ating po mga kasalanan. We are going to ask for forgiveness. We are going to confess our sins at naniniwala po ako kahit pakiramdam mo na ang dami mong kapalpakan, ang dami mong mali, or iniisip mo ikaw na yata yung pinakamaruming tao sa balat ng lupa, but for as long as nandun po yung genuine repentance sa ating po mga puso, dahil yan po yung tinitignan ng ating Panginoon, yung ating pong taos puso na pagsisisi o yung paghingi po ng tawad sa Kanya. Believe me, the Lord is willing and able to forgive your sins. At dyan din po papasok yung pong death to sin. So yan po yung unang step, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. So tayo naman po'y babautismon sa tubig. So ilulubog po tayo sa tubig in the name of Jesus Christ po yan. At ang sabi po sa Romans chapter 6 verse 4, therefore we were buried with Him through baptism into death. Ulitin ko, therefore we were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Sa madalit sabi, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Why? Dahil para bagang inililibing naman po natin ng ating po mga kasalanan, kasabay naman po ng paglilibing kay Kristo. And take note, hindi po ito pag-aalis ng dumi ng katawan, kundi ito po'y pag-aalis po ng ating po mga kasalanan. So yan po yung pangalawang step, we need to be baptized in the name of Jesus Christ, sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, hindi po sa pangalan ng kung kanino, kundi sa pangalan ni Jesus Christ. Now the third step is we need to receive the gift of the Holy Spirit. Diyan naman po papasok ang ating transformation, yung ating pong regeneration na nabanggit po sa Romans chapter 8 verse 11, ganyan din po sa Titus chapter 3 verse 5. Ibig sabihin tayo'y mababago na po. At one way po, pag natanggap po natin ng Holy Spirit, ito rin po yung mapupuspos po tayo ng Holy Spirit. Mafe-feel po tayo ng Holy Spirit, kaya naisin po natin na makatanggap po ng Espiritu Santo ng ating Panginoon. And in fact, once we receive the gift of the Holy Spirit, we are also receiving power. Aminin nyo man hindi sa lahat ng mga first-time viewers po natin, lahat po tayo may kahinaan. At ang hirap po magbago kung sa atin lang po mga sarili. Minsan nagbabago tayo isang buwan, dalawa, sa susunod na buwan, bumabalik po tayo on what we used to be. Bumabalik po tayo sa dati. Bakit? Kasi sarili lang po natin. But you know what? Once you receive the gift of the Holy Spirit, yan po yung tutulong po sa atin to overcome all our weaknesses, at yan din po yung magpapaalala po sa atin para makasunod po sa kalooban ng ating Panginoon. So take note, ito po tatlong ito ay kailangan maganap po sa ating po mga buhay. Una-una, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit, and that is what we call the good news, and that is the gospel of Jesus Christ. So at this moment, sa lahat mo ng first-time viewers, pwede po ba na itaas po natin ang ating dalawang kamay bilang tanda ng pagsuko sa ating Panginoon? Yuko po natin ang ating mga ulo. And please repeat after me with this prayer, na habang binibigkas o binabanggit nyo po mga panalangin ito, ay nandun po yung taos puso na tayo po'y nagsisisi po ng ating po mga kasalanan habang binabanggit po natin ang panalangin na ito. Panginoong Hesus, tumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali at pagkukulang. Sa oras na ito, tinatanggap po kita bilang sariling tagapagligtas. At tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking buhay. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay, ikaw ay nilibing, at sa ikatlong araw ay nabuhay na magmuli. Tulungan mo po ako makapagsimula ng bagong buhay at idagdag mo po ako sa iyong kaharian. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. So praise the Lord, yan po yung first step. Para sa pangalawang step, andyan po yung ating po mga telephone numbers po sa baba po ng mga screens po ninyo. Pwede po kayo tumawag dyan para makapagpa-schedule po tayo ng water baptism. Otherwise, you can directly message us sa ating pong FB page. Iwan lang po kayo na mensahe,
para masagot po namin to give you further instructions. Sa pagkakataon po ito, muli tayo po magpasalamat sa ating Panginoon. Minsan pa, yuko po natin ang ating pong mga ulo. Tayo po manalangin bilang pagtatapos. Lord, we praise you. We glorify your name. We thank you so much, Panginoon, for your word. Salamat sa paalala mo. Patuloy, O Diyos, dalangin namin na lukuban mo kami, Panginoon, ng Holy Spirit mo, yung kapuspusan ng Holy Spirit mo. Nansa gayon, Panginoon, O God, ay hindi po kami tablan. Ito pong hypothermia na ito, Panginoon, O God. Hayaan mo lahat ng aming mga napakinggan ay maipamuhay po namin, maalala po namin, Panginoon. And Lord, once again, we look forward sa susunod na linggo sa mga ituturo mo pa po sa amin. Muli, salamat po and guide us all throughout the week. Iiwas mo kami sa mga hindi maganda, Panginoon, O God, at muli, Panginoon, O God, basbasan mo ang bawat isa po sa amin. Maraming salamat po sa iyo po lahat ng kadakilaan at kapurihan. In Jesus' name, Amen. So once again, brothers and sisters, God bless every one of you, and to God be all the glory.